Naghain ng panibagong reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at ilang dating opisyal ng Duterte administration. Kaugnayan sa umano'y maanomalyang pagbili ng Philippine Navy ng barko noong 2018. Nakatutok si Salima Refran. Dala ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga dokumentong susuporta sa reklamong plunder na kanyang inihain sa Department of Justice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo para sa maanomalya umanong 16 billion peso Navy frigate deal noong 2018. Pinilipit nila yung kamay ng Philippine Navy para lunukin at tanggapin yung mga pabor dun sa private contractor. At nung nang pumalag yung Philippine Navy, pinatanggal siya sa pwesto. At naglagay siya ng isang bata niya na opisyal na willing tanggapin yung anomalous na contract na yun. Yun. At dahil dyan, malaki yung dumagdag yung kita ng private contractor at the expense of the Philippine Navy. Mismong si Duterte ang nagsabi na nang himasok siya dun sa kontrata na yan, sa SONA niya sinabi ito, na inutusan niya si Bongo na manghimasok. Kasama ring inireklamo si dating DBM Procurement Service Head Christopher Lau, dating Philippine Navy Chief Admiral Robert M. Pedrad, 7 iba pa, at iba pang mga sangkot na wala pang pagkakakilanlan. Yan si Christopher Lau, bagman niya ni Bongo, no? At siya ang unang humarap dun sa mga Navy officers at tinutulak yun nga yung proposal nung private contractor para baguhin yung mga equipment na ibibigay dun sa Navy. Si Bongo naman bagman ni Duterte. Panahon ng Administrasyong Aquino nang bumili ang Pilipinas ng 2 frigate o barkong pandigma. Pero ang kontratang yan, inireklamong nabago sa Administrasyong Duterte, partikular sa equipment at mga gamit sa loob ng barko. Dapat yung end user, yung branch of service ang masusunod. No? Kung ano yung kailangan nila sa ground, kung ano yung ikabubuti ng mga sundalo natin, yun dapat ang masusunod at hindi yung mga kagustuhan ng mga kontratista at mga korap na opisyal sa kung saan man, ano? Ang akusasyon tinawag ni Senador Go na paulit-ulit at propaganda. Sa investigasyon ng Senado, wala raw umanong nakitang anomalya. Paninira lang umano ito laban sa kanya at sa dating Pangulo. Gayunman, bukas daw siya sa hakbang para tuldukan ang anyay kasinungalingan. Patuloy pang kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni na dating Pangulong Duterte, Lau at M. Pedrad. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.